uh, to sweep the idle funds from the GOCCs. Ito naman po ay bago po ito naganap. Inaprubahan po ito ng OSG, Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs, COA, pati po ang PhilHealth Board. So, sumunod lamang po ang DOF sa pinag-uutos ng, na naaayon po in line with the GAA 2024. Just to follow up, ang sabi po ni Justice Carpio, it's undue delegation of authority. As a lawyer yourself, what do you think po? Muli, sumusunod lamang po sa batas. Kung meron man ang constitutional dito, tingnan po natin kung yung provision mismo sa GAA 2024 ay magiging issue. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Good morning. Yusek, may inaasahan po bang service recognition incentive ang mga empleyado ng gobyerno? And kailan po ito maibibigay? Ba't nakangiti si Alvin? Direktor na kami. Hintayin po natin yung EO. Para lang po sa kapanatagan ng mga government workers. Siguradong maibibigay po ba? Bago po ilabas yung EO? Basta may good news. Hintayin po natin yung EO. Maraming salamat po, Yusek. Thank you po. Alam na po. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Yusek, meron na po bang tugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte dun po sa pahayag ng Pangulo na bukas siya sa dialogo sa Vice Presidente para sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa bansa? Since ang Pangulo po ang nag-offer nito para maipakita yung kanyang sinseridad, yung kanyang pagiging seryoso, wala po ba siyang unang hakbang para mangyari po yung dialogo na ito? Pwedeng i-correct po natin. Wala po tayong sinabing nag-initiate. Ang Pangulo po, even before, ito po ay napag-usapan na sa isang podcast. Natatandaan niyo po ba yon nung tinanong ito ni Katuning? Ang Pangulo ay open sa lahat ng gustong makipagdialogo. Kahit sino na may concern at maaaring mapag-usapan, hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat. Open ang Pangulo sa anumang discussion para po for the unity sake. Yun po yung ibig sabihin natin. So kung meron po pagpapahatid na mensahe ang Vice Presidente, siguro po si spokesperson na naman po niya ito dapat na itanong. Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo, doon po sa bukhan na bridge na inopen po na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Tinanggihan po ni Congressman Pulong Duterte yung invitation po ng Independent Commission for Infrastructure ukol po sa investigasyon doon po sa flood control project sa Davao. Sa halip po ay inirekomenda ni Duterte na investigahan po ng ICIC Pangulong Marcos at ang unang pamilya po. Ano pong reaksyon ng palasyo po dito? May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. At kung walang itatago, di dapat magtago. Yun lang po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, tulad po na nabanggit nyo sa opening natin kanina, pinapakita po ng Pangulo ang kanyang pagpapahalaga at matatag na suporta sa
kasundaluhan. Nagkakasunod-sunod po yung bisita niya sa mga kampo, ang anunsyo niya ng dagdag na base pay, subsistence allowance. Ang tanong po does the President feel the need to show this support to the military at this time? Hanggat may oras po ang Pangulo, hindi po ito dapat kino-question. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel, ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. So wala po itong kinalaman kung merong mang issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. At ito po ay nagkataon lang na bukod po sa pagbisita yung mga anunsyo ng dagdag na benepisyo sa mga sundalo, nagkataon lang na ito po ay nangyayari sa panahong may mga panawagan for the military to withdraw support from the administration. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan, buhay po ang nakataya sa kanila. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, on a related topic, still on the military, the Kilusang Mayo Uno is criticizing the timing and the intention of the Marcos Jr. administration in increasing the base pay of all military and uniformed personnel. In their own words, they said na kakaibang timing nga naman itaas bigla ang sweldo ng mga pasistang tropa ng Estado kung kailangan nasusukol ka na sa galit ng taong bayan sa sindikatong korupsyon. How does the palace explain to the public kung bakit po nag-implement ng base pay hike when talks of a possible military reset or ouster are rife in public? Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Karapatan po nila at dapat lamang pong kilalanin ang kanilang pagiging bayani ng ating bayan. So sa mga ganyan mga usapin, mga negatibo na ibinibigay at pinupukol sa Pangulo, hindi po ito magpapatigil sa Pangulo para bigyan ng tulong ang ating mga kasundaluhan. Ma'am, the same group is also questioning bakit daw po mayroon ng daily subsistence increase for the military personnel. Merong increase sa base pay, pero yung mga ordinaryong manggagawa who underwent a process of a legislative wage hike, hindi pa rin daw po nag-grant yung hinihingi nilang 200 peso a regional wage increase. Hindi po yun sakop ng Pangulo. Sa Pangulo po, sa DOLE po, nakikita po natin, meron pong pagtaas ng mga sweldo sa mga regions at hindi po nila makakaila. Hindi po pinapahinto ng Pangulo ang pagtataas ng sweldo na within his power. Pero yung pagtaas po, binabanggit nila na halagang 200 at yan po ay nasa kamay na po ng Kongreso. Just a follow-up question. The DOLE is under the executive branch and therefore under the President. Why can't the President push for the wage hike of ordinary Filipino workers? Meron po tayo sa tripartite board, meron po increase. Hindi po ito makakaila. Yung sinasabi po nilang wage hike ng 200 pesos, ito po ay saklaw ng Kongreso. So hindi naman po nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng Kongreso. Sunod na tanong mula kay Bea Cupin Rappler. Hi, ma'am. Good morning. A Rappler investigation based on SEC documents and data from government websites found that Justice Undersecretary Jojo Cadiz has ties to a major construction company that was only incorporated po in 2023 through Yusek Cadiz's son, who was 19 at the time, 21 na siya ngayon, I believe. JSJ Builders Incorporation, the investigation found won more than 200 million in projects in Ilocos Norte since its incorporation 2 years ago. Yusek Cadiz has also been accused by former legislator Zaldico of supposedly acting as a bagman for the president. First question, ma'am, is the president aware of his former aide's ties to this contractor, or has he since been made aware, given po the prohibitions under the Constitution? As of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. And on that note, ma'am, does he still enjoy the president's trust, and will he remain in the DOJ despite, again, these links and the claims that have been made against him? Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Sa ating pagkakaalam, bibigyan ko lang po ng update. Has it been accepted? No. Bibigyan ko po kayo ng update. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po ni Presidente. Kasi kahapon po si Majority Leader Sandro Marcos humarap po sa ICI.
Ano po ang naging tugon dito ng Pangulo? Since sinabi din po ni dating DPW Secretary Babe Singson na tila po nabigla si Majority Leader Sandro Marcos sa mga itinanong sa kanya. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon, hindi nagtago, nagboluntaryo pa, kinilala ang ICI, hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po, bilang magulang, ay proud sila sa kanilang anak. At nagulat, siguro, hindi natin alam, hindi po ako privy sa naganap na hearing. So, hindi natin alam kung ano ang kinagulat. Nagulat ba siya sa bagong facts? Nagulat ba siya sa bagong data na malamang ay hindi niya alam? So, I cannot speculate on that. Thank you, ma'am. Ivan Mayrina, Jemisa. One quick question, follow-up question on Yusek Cadiz. Can the palace confirm na si Yusek Cadiz po ay associate ng Pangulo or aide niya at some point? Wala po ako mako-confirm sa ngayon. Thank you. Ang tanong mula kay Eugene Fernandez, IBC. Yusek, with the recent report of PSA regarding the inflation, it went down to 1.5 from 1.7 last month. Does the palace satisfied with this decrease with regards to the inflation rate po? Maganda ang ipinapakita na pagbaba ng inflation rate. Dahil nga sabi natin, hindi maiiwasan because of the political noise na talaga naman maaapektuhan ang ating ekonomiya. At kapag ka naman po ito'y natapos na at naipakita naman ng Pangulo kung ano ang reason kung bakit kailangan magkaroon ng pag-iimbestiga at tingin natin mas lalong magtitiwala ang taong bayan sa Pangulo. Sabi nga natin, may mga pagkakataon hindi siguro popular ang iyong desisyon dahil makakaapekto mismo ito sa iyong administrasyon. Pero anong pipiliin mo? Popular na desisyon o right decision? So sa Pangulo, ito yung tinatawag nating right decision. Kahit ano pang mangyari, maapektuhan man pansamantala ang ating ekonomiya, ang taong bayan, basta dapat maituwid ang tama. Yusek, just a quick follow-up. I would like to also ask the reaction of the palace since browsing through the comments dun sa recent post ng PSA regarding the inflation rate, parang hindi naniniwala yung maraming tao regarding the decrease of the inflation rate. May reaction po ba tayo regarding that? Maraming mga tao malamang na hindi maniniwala dahil hindi naman sila ganun ka-aware kung paano tumatakbo ang ekonomiya. Marami rin talagang ordinaryong tao, simpleng tao na minsan ang ganito mga masyadong technical ay talaga namang hindi maiintindihan. Pero saan pa po ba tayo maniniwala? Hindi po ba sa records? Okay, Yusek. Sa pantanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. I'm going back to Jojo Pasko ba to? Cadiz. Pang Christmas gift na ba Merry to? Christmas, Undersecretary. just on Jojo Cadiz, when did he exactly resign? Hindi ko, ngayon, natanong ko lang po yan sa DOJ, hindi ko po natanong kung ano yung exact date. Okay. So, bibigyan ko po kayo ng pinaka-update. Ma'am, how does the palace respond to observations na yung mga officials close to the president or at least in the executive branch, nagre-resign lang po sila kapag naibabalita na or naisisiwalat na yung alleged involvement nila dito sa mga anomalies in government. Take for example, Jojo Cadiz na yung 19-year-old son apparently is the head of a construction firm na nanalo ng millions of pesos in government projects. Hindi ba dapat ikatuwa ng tao, ng taong bayan? Kung meron mang mga tao na kaalyado ng Pangulo at kapag ka na-involved, kahit wala pang desisyon o wala pa man judgment, ay umaalis, hindi po ba mas magandang tignan yon? Mas maganda po yon dahil ibig sabihin, hindi nagtotolerate ang Pangulo kung mayroon mang mga taong maaaring nasasangkot, although wala pang judgment. Hindi tulad ng mga nakaraan, kahit nandiyan na yung mga pangalan, nag-i-stay pa rin, kahit malaki na ang issue about sa corruption. Ma'am, but does the palace see a need to sift through its officials once more, considering that Jojo Cadiz has been there, the corporation of Jojo Cadiz's 19-year-old son has been there since 2023. Is there a need to, sift through, review again
yung mga dealings and other ties of officials sitting in high-ranking positions in government? Katulad po niya, kung sila ay nai-involve at alam nila na maaari sila masangkot kahit wala silang kasalanan. Paggalang ito sa Pangulo mismo nila, para sila muna ay umalis. Sila ay mag-resign. Paggalang ito sa taong bayan, paggalang ito sa Pangulo. So, alam nila ang gusto ng Pangulo. Dapat masawata ang korupsyon. Huling tanong mula kay Heidi Sampang, DZAS. Good morning, Yusek. Siguro po nabalitaan na rin po ng palasyo yung nakakasang kilos protesta next week po ng grupong Manibela, the Transport Group. So, meron po bang plano ang Pangulo na ipasilip po or silipin po niya yung mga concerns po ng transport group na ito like abuse daw po sa LTO, sa mga delay po ng release ng jeepney registration papers po nila? Opo, ipinag-utos naman po sa pamunuan po ng DOTR. Tignan po mabuti kung ano po ang hinaing ng grupo ng Manibela. So, kailangan po rin itong marisolba. Kung meron naman po talagang batayan ang kanilang reklamo, dapat po itong masolusyonan kaagad. Pero meron din po bang pakiusap ang Malacanang? Kasi plano rin po ng grupo na i-extend pa po kung more than 3 days pa yung kanilang kilos protesta. Kawawa naman po yung mga commuters natin, lalo na po ngayon holiday season. Opo, tayo na rin po mananawagan sa grupo ng Manibela. Alam naman po natin, Christmas season. Baka naman po pwedeng ipamasko nyo na. At mapag-usapan na lang po kung ano man yung mga hinaing nila. Pag-usapan po para ma-resolve agad. Thank you, Yusek. Thank you. Balik sa iyo, Yusek. Salamat. 20 araw bago magpasko, Merry ang kapaskuhan ng ating siyam na mga kababayan na makakauwi na sa bansa matapos na mabihag ng rebel group ng Houthi sa Yemen. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., excited na ang pamahalaan na salubungin sa Pilipinas kasama ng kanilang mga mahal sa buhay ang siyam na marino na nailigtas mula sa lumubog na MV Eternity Sea sa Red Sea noong Hulyo. Lula ng MV Eternity Sea ang mga marino noong sila ay mabihag ng Houthi rebel group sa Yemen habang naglalayag sa Red Sea. Sa ngayon, sila po ay pauwi na sa Pilipinas. Dumating sila sa Oman mula sa Yemen noong Miyerkules at sinalubong ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Muscat at ng Department of Migrant Workers. Lubos ang pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Secretary Maria Teresa Lazaro, sa DMW sa pangunguna ni Secretary Hans Kakdak at sa Philippine Embassy sa Oman upang masiguro ang kaligtasan ng mga marino. Nagpaabot din ng pasasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa Oman government, lalong-lalo na kay Oman Sultanate, Sultan Haitham bin Tariq, sa kanilang walang tigil na tulong sa Pilipinas upang pasigurong ligtas ang mga marinong Pinoy. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Marcos Jr. sa mga mahal sa buhay ni Nel Roy Fanner na nasawi noong na inatake ang MV Eternity Sea. Para kay Pangulong Marcos Jr., palaging una ang seguridad at kapanganan ng mga bagong bayani, sa laot man o san mang panig na mundo. May hatid na magandang balita. Yung siyam na marino na ating kababayan ay naligtas mula sa lumubog ng barko, yung MV Eternity Sea sa Red Sea noong Hulyo, at sila ay binihag ng mga Houthi sa Yemen. Sila po ay pauwi na. At huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Omani government dahil sila talaga ay walang tigil na tumutulong sa atin. Kaya pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq, at sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino, at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. Kaya naman ay nandito na tayo at nailigtas yung siyam. At hindi na natin pinatagal. Gusto na siguro nila umuwi, Pasko pa. Kaya pinauwi na natin at parating na refugees sa Pilipinas. At bago tayo magtapos, Bukana Bridge sa Davao, 100% complete na at pinaplanong buksan sa publiko ngayong buwan ayon kay Pangulong Marcos Jr. Tumungo sa Davao kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang inspeksyonin ang Davao River
Bukana Bridge Project. Ang nasabing tulay ay may kabuang haba na 1.34 kilometers na nagdurugtong sa Barangay 76A Bukana at Matina, Aplaya. May 4 na lanes din ito upang siguruhin ang mabilis at maayos na daloy ng trapiko. Ayon sa Pangulo, inaasahang magiging 20 to 25 minutes na lang ang nakasanayang 2 oras na biyahe sa tulong ng Bukana Bridge. Inaasahang magiging malaki ang tulong ng tulay upang mabawasan ang traffic congestion sa downtown Davao. Dahil tinatayang aabot sa higit 14,000 vehicles kada araw ang kaya nitong i-accommodate. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., target buksan sa publiko ang Bukana Bridge sa December 15. Dagdag pa ng Pangulo, sakto ang magiging pagbubukas ng tulay sa nalalapit na Kapaskuhan, lalo pat inaasang magiging abala ang mga tao sa paghahanda para dito. Bukod sa Bukana Bridge, inulat din ni Pangulong Marcos Jr. na ongoing ang construction ng 45.5 km Davao Bypass construction project na inaasang matatapos sa 2027. Buo ang paniniwala ng Pangulo na malaki ang pakinabang ng mga Pilipino sa mga ganitong infrastructure projects, lalo na long-time or rather long-term benefits ang pag-uusapan. Sa ilalim ng isang bagong Pilipinas, sinisigurado na mas konektado ang mga lugar para sa mas mabilis ang daloy ng serbisyo, trabaho at kabuhayan at mas mabilis din ang pag-unlad ng bawat mamamayan. Dito ngayon tayo sa Bukana Bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. We will open the bridge on the 15th, December 15. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng late 2023 at ngayon ay tapos na. Kaya natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis. This is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations, at we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.